Biblia, bakit 66 at hindi 73 books? Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, no? Patungkol po dito sa alin ba talaga ang totoo, 66 books na Biblia or 73 na Bible. So kung kayo po ay interesado sa mga usaping Biblia, paki-like, share and subscribe po, no. Marahil ay iba po yung inyong paniniwala sa aking paniniwala, pero I'm sure po ay marami kayong matututunan sa akin. So ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol nga po sa Biblia, no. Yung 66 books ay ito po yung Bible ng mga Protestante. Then yung 73 books, ito po ay kilala sa tawag na ay mga Bible ng ng mga Katoliko. So kapag aralan natin sila at pakikinggan yung mga napapanood sa TV o maging sa internet po sa YouTube ay parang yun nga nagkaka parang batuhan ng mga let's say nagdidebate no patungkol sa kung ano po yung tama. So dito po ang gagawin ko po is ipapaliwanag ko po yung lahat para makita lang po natin yung let's say yung overview po, no, para ma-appreciate natin kung kayo po ay Katoliko, ma-appreciate nyo po kung saan kayo nanggaling, kung bakit ganun yung paniniwala nyo na 73 books, at kung kayo naman po ay Protestante ay malalaman din natin, no, bakit naging 66 books yung ating pinaniniwalaan. At sa huli po ay magbibigay po ako ng conclusion ng sa sarili kong dahilan kung bakit ako po ay naniniwala sa 66 books at hindi po sa 73 books na Bible ng mga Roman Catholic. Sige po, pag-aralan natin to. Ang una po natin dapat malaman, ang Biblia po ay nasulat sa Hebrew word, Hebrew text. At yung iba po tinatawag tong Samarian text po, no? At ito po ay nasulat around 1400 BC hanggang sa 400 BC. At sa kanila po, yung 22 na Bible text is katumbas po yan ng 39 books natin ng Old Testament. So ganun po yung pinapakita doon. So from Hebrew text po ay nagkaroon ng mga copies pa ng mga Hebrew text or Hebrew translation. At tandaan po natin kapag nagka-copy po ng Hebrew text or kahit anuman po, no, during that time ay may mga posibleng magkamali ng letra. At sa kanila po magkamali lang ng konting stroke po, no, sa pagsulat ay minsan nag-iiba na po yung meaning. So may mga copies doon na masasabi natin maayos yung kopya at may mga copies din naman na parang nagiging, let's say, sabi natin bad translation po, no. So ito pong Hebrew Bible na to, itong 22 books nila at sa atin po ay 39 books. Ito po yung kanilang kinikilala, no. At bilang pagkilala po ay ito po yung ginagamit nila, no. Nilalagay nila dun sa temple. Nung meron pang templo ay nilalagay nila tong Word of God. Yung mga scrolls. Kasi that time hindi pa naman buong Bible, mga scrolls pa lang. Then pagkatapos niyan, dumating po yung time na sila po ay nasakop po, no? At sila po ay na-introduce doon sa Greek culture, Greek language, at yung Greek language na po yung parang pinaka-common na ginagamit, no? Yung sinasabi ngang lingua franca. Pero ganun pa man, sila ay yun nga, marunong mag-Greek, tapos marunong din naman mag-Hebrew. At that time din po ay yung iba sa kanila ay marunong din pong mag-Aramaic. So ganun po yung sitwasyon that time. So para po ma-address yung mga Hudyo na hindi na masyadong pamilyar sa Hebrew language, ay nag-create po sila ng tinatawag na Septuagint or nag-translate sila ng Bible mula from Hebrew text ay nag-translate sila ng Greek text para lamang po makasabay or maunawaan po yung ng ibang mga Hudyo na mayroong background na sa Greek culture at Greek language. So para let's say pasabihin natin para hindi sila
mapag-iwanan na, no. So kaya po nabuo yung tinatawag na Septuagint. So itong Septuagint na to, ang madalas nang gamitin kasi nga ito yung mas naintindihan ng mas nakakarami at maging sa mga Bible quotation ni Jesus Christ, mas maraming quotation na ginamit si Jesus Christ sa Septuagint kumpara sa ano no sa may Hebrew text. Pero meron din naman Hebrew text at meron din ng mga yun nga po doon sa may LXX. Isa pa po palang tawag sa Septuagint ay yung LXX, no. Ibig sabihin 70. 72 po kasi yung nag-translate nitong Septuagint na to, no. So pag-translate po nila from Hebrew to Greek at naging Septuagint ay naisama po yung tinatawag na 15 books po, no. Tinatawag ng mga Katoliko na Deuteronomical, sa mga Protestante naman ay Apocrypha. So ngayon po lalabas na parang ganito na po, no. Meron tayong Hebrew text, tapos may mga copies. Then from Hebrew text ay gumawa ng Greek text, yung LXX o yung Septuagint na tinatawag. Tapos mula sa Septuagint ay nagkaroon ng mga copies na posibleng may mga error din po, no. Hindi maayos yung pagkakasulat. Yung iba naman ay okay ang pagkakasulat. So ganyan po ang nangyari dito. Hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon na po ng theological issues regarding sa ano ba yung mas supreme authority, yung Hebrew text o yung Septuagint na tinatawag. Ang sinasabi kasi ng Hebrew text is kayong mga nasa Septuagint ay galing kayo sa amin, no. Yung sa Hebrew, yung Greek text ay galing sa Hebrew text. Kaya nila kini-question to kasi nga may mga bad translation daw po yung Septuagint. Yun po yung sinasabi ng Hebrew text po, no. O yung mga naniniwala dito sa side ng Hebrew text. So dito po ang naging tanong ngayon is sino sa kanilang dalawa ang mas may supreme authority? Hebrew text or yung LXX o yung Septuagint na tinatawag. So yun po yung yung naging issue doon. So bahala po kayo sumagot noon. Subukan yung aralin po kung ano po yung sa tingin yung merong supreme authority. Ngayon gawin pa natin mas komplikado, no. Kung titignan po natin yung New Testament po, karamihan po ng quotation ay galing po sa LXX o sa may Septuagint na tinatawag, at meron din naman pong konti lang din dito sa Hebrew text. Doon sa isang nabasa ko at nakita ko, no, mostly mga 80% ay galing sa LXX at 20% po dito sa may Hebrew text. So ganun po yun. So kung sasabihin ng Hebrew text na mali yung LXX, bakit daw ang response naman ng LXX is kung mali kami, bakit maraming na-quote sa amin para mabuo yung New Testament kumpara sa inyo. So yung mga ganun po, no, na yun sa debate nila. Noong AD 90 po ay nagkaroon ng Council of Jamnia. Ito po ay pagsasama-sama ng mga Jewish scholar. At ang naging focus po nila, no, sabi rito, no, reset Jewish canon of scripture, included only Hebrew written books, trying to get away from Jewish Christian thoughts. Kasi nga tandaan natin yung Septuagint po ay naka-include po doon yung yung apocryphal books o Deuteronomical books na 15 books, no. So yung mga Jewish scholar hindi nila kinikilala yon. Kasi nga prior to that is meron na silang meron na silang 22 books, katumbas po yan ng 39 books ng Old Testament natin na previously ginagamit na nila. So yun po yung naging response nila dito sa LXX. Then sabi pa dito, no, when Luther broke away, he adopted this canon for OT. So nung nagkaroon po ng Reformation nung 15th century ay ang ginawa po ni Luther is naniwala po siya, in-embrace po niya tong
Jamnia Council kasi nga po ang issue nga po dito is yung source ng authority na sino bang may authority, yung Hebrew or yung Greek. So sa kanya, ang ginawa ni Martin Luther is bumalik siya doon sa may Hebrew original language kasi yun yung mas may para bang credibility tsaka authority over sa LXX o yung Greek po, no. Kaya po nabuo or pinaniwalaan ng mga protestante yung 66 books. Ngayon sa question ng ilan na binawasan daw ng protestante yung libro na 73, which is wrong po, no. Kasi nga po during dito pa lang po sa Council of Jamnia, yung mga Jewish scholar ay yun na po yung paniniwala nila. So parang ang nangyari po is from mamaya kasi i-explain ko, no. From 73 books is yung nga pumunta si Luther, pinananiwala siya doon sa may 66 books. Nireject na ni Luther yung apocryphal books, no, yung 15 books na nakasama doon sa LXX o yung Septuagint na tinatawag. So parang gumaya na siya doon sa may mga Jewish scholar kasi naniniwala siya na sila yung merong mas credible at sila yung mas nakakaalam kasi kanila kasi yung yung text na yun, yung Bible na yun. Meron pong passage sa Romans chapter 3 verses 1 and 2 na kung saan sila po ang pinagkatiwalaan ng oracles ng Panginoon. So since sila ang pinagkatiwalaan, sila yung nakakaalam kung ano or papaano yun gagamitin. So alam din nila kung ano yung books ang kasama doon sa inspired word of God at saka sa hindi inspired word of God. So yun po pala, isa pa po pala yun, no? Yung sa may 2 Timothy, yung sabi doon, all scriptures is God's breath, yung tinatawag na inspired word of God. So naniniwala sila na yung 39 books po ay inspired word of God at samantalang apocryphal books po is hindi siya inspired word of God. Pero sa question na mahalaga ba sa kanila yung apocryphal books, I mean sa mga Hudyo, ang sagot po is yes, mahalaga po yun sa kanila. Pero hindi po nila tinitignan to as a inspired word of God na talagang yung sinasabing God-breathed, no? O yung thus saith the Lord, yung mga ganun po. Around 200 AD po nagkaroon ng Moratorian Canon, no? So dito po kapag pinag-aralan natin at binasa natin yung Moratorian Canon, yung New Testament na 27 books is almost finished na, no? Sa tingin kung titingnan po natin, walang problema sa 27 books sa New Testament, both tanggap po ng Protestant at ng Catholic. Yung 39 books sa Old Testament, both tanggap ng Catholic tsaka ng Protestante. Nagkakaroon lang ng issue doon po sa apocryphal books na sinasabi. Noong 382 AD po, doon sa Council of Rome ay in-embrace po nila yung LXX o yung Septuagint na tinatawag na mayroong apocrypha. Kaya po na-introduce po yung apocrypha dito po, no, sa council na to at sa council ng Hippo at saka sa council of Carthage. Very interesting po, kapag titignan po natin yung history, no, prior dito sa may Council of Rome, ay inutusan po nila na si Jerome po ay sumulat ng, mag-translate po ng Bible. No? So ang ginawa po ni Jerome ay nag-translate po siya ng Bible at ang kinuha po niyang source ay hindi ang Septuagint kundi ang Hebrew text. Bakit po? Kasi si Jerome po naniniwala siya na superior po ang Hebrew text kumpara sa Septuagint. So ang tanong is bakit niya nalaman yun? Kasi po si Jerome ay lumaki at nag-aral sa Israel. So alam po niya yung culture, yung language ng Israel at yung background po, no. So para sa kanya naniniwala si Jerome na mas superior ang Hebrew text kumpara sa Greek text. Kaya nung tinranslate niya to is si Augustine po nagkaroon ng parang konting pagtatalo, no, regarding dito sa sa ginawa ni Jerome. Especially po yung Book of Psalms na kung saan po is kinakailangan pang mag-translate ni Jerome na mula sa Hebrew text into Latin language, tapos from Greek text into Latin language. So parang yung Hebrew text at saka yung Greek text is pareho niyang ginawan ng language dun sa Latin.
gamit yung magkaibang source, no? Yung Hebrew at saka yung Greek. At ito po si Jerome ay hindi naniniwala sa apocryphal books. So naniniwala siya na ang inspired word of God po is yung 39 books po, no? Yung pinaniniwalaan po ng mga ng Hebrew text po ng mga Hudyo. At etong mga apocryphal books ay hindi siya naniniwala na ito ay inspired word of God. Pero naniniwala siya na pwedeng gamitin for edification, for strengthening, pero hindi niya to kinikilala as a inspired word of God. At kung subukan po nating ipagkumpara yung mga religion na naniniwala dito sa apocryphal books, hindi rin po sila para bang nagkakaisa kung ano yung mga libro na dapat paniwalaan. So makikita nyo po dyan, no, dito sa may illustration natin between Roman Catholic at Greek Orthodox is Greek Orthodox po, no, meron silang Prayer of Manesse, tapos merong third Maccabeus, fourth Maccabeus, tsaka Psalm 151. So yun po yung sa Greek Orthodox kapag kinumpare natin. At kung ikukumpara po natin yung Greek Orthodox sa Russian Orthodox, sa Coptic Church po, no, ay halos magkakaiba rin po sila. Pero itong Russian Orthodox at Coptic Church parang halos pareho sila, no, sa paggamit ng apocryphal books. So masasabi natin, no, itong apocryphal books ay hindi rin sila pare-pareho kung ano yung standard na pwedeng gamitin ng mga libro. Isa kasi sa mga naririnig kong arguments, no, ng Roman Catholic na yung Greek Orthodox daw, Russian Orthodox, yung ibang mga simbahan ay naniniwala sa apocryphal books. O nga, naniniwala sila, pero iba-iba rin naman sila o iba-iba rin naman kayo ng pinaniniwalaan na libro na pwedeng gamitin. Noong 9 to 10 BC po ay nagkaroon po ng tinatawag na Masoretic text. So ito po ang ginawa po ng mga scribes ay tinignan po lahat ng mga text sa Hebrew text, sa Greek text, at inayos po nila, no, itong mga Masorite na to. Hanggang sa nung naayos po nila is nag-come up po sila doon, in-affirm nila na yung 39 books po ang para sa kanila, sa mga Hudyo, ang inspired word of God. So nung dumating po yung 15th century during the Reformation is in-embrace po ni Martin Luther yung Hebrew text, yung Jamaican Council na 39 books ng Old Testament at hindi kasama yung Apocrypha. Samantalang nag-counter Reformation po itong Catholic at in-affirm naman nila yung council doon sa Rome na kung saan ay ang basehan naman nila ay yung Greek text, yung Septuagint na mayroong apocryphal books. Pero kung titignan po natin yung Council of Rome at saka sa Council of Trent, mayroong ding pagkakaiba. So kaya po sa kanila 73 at sa atin sa born again ay 66. So hindi po natin hindi po namin binawasan yung libro, kundi naniwala lamang po kami doon sa mga Hebrew scholar sa Council of Jamia na yun po ay exact word ng Panginoon o yung tinatawag na inspiration, no? Yun lamang po yung God's word based sa mga Hudyo. So sa tanong po na bakit namin nire-reject itong Book of Apocrypha ay meron po kasi itong mga teachings na napaka parabang against sa Word of God, no? So halimbawa po dyan yung Immaculate Conception, andyan din po yung salvation by works, andyan din yung prayer para sa mga saints, prayer sa mga patay, teaching about purgatory, andyan din po yung kinakailangan magbigay ka ng pera para patawarin ka. Then nandyan din po yung creation out of formless matter. So ito medyo mabigat-bigat ng konti. Na kasi tayo naniniwala doon sa may Genesis chapter 1 verse 1, yung word na ex nihilo. Kapag pinag-aralan po natin yon, sabi doon is creation out of nothing. Pero dito po, kapag in-embrace natin tong apocryphal books, pinapalabas creation out of formless matter. So, ganun po yung tinuturo. Then, andyan din po yung suicide is noble.
Then andyan din po yung ano, pwede mong i-divorce yung asawa mo kapag hindi sumusunod sa iyo. So napaka ano yun, no, against yun sa ah, turo ng ating Panginoon. At marami pa pong iba, no, marami pang mga dahilan kung bakit namin nire-reject to. Siguro magkakaroon po ako ng ibang presentation or vlog regarding sa bakit po namin nire-reject itong Apocrypha. So yan po yung balance na presentation ko, no. Kami pong mga born again is naniniwala dito sa Hebrew Bible na yung 39 Old Testament, yun lamang po at wala na pong Apocrypha. Samantalang yung mga Roman Catholic po, ang ini-embrace nila is yung Septuagint na aside sa 39 books is meron pong Apocrypha. So sana po ay naging malinaw sa inyo at na-bless kayo. Either Catholic kayo ay natuto kayo or born again kayo ay natuto rin kayo, no. So actually lately ko lang din to na ano no na intindihan ng maayos. Kung kayo po ay na-bless, paki-like, share and subscribe po. And God bless.